Umpisahan muna natin kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Bakit ho? Nako, eto. Nagmamaang-maangan para do sa kanyang tatay. Naalala nyo ho, yung issue sa West Philippine Sea, mga boss chief amo, sir. Kasi nga naman, di ba, nababatikos yung kanyang ama dahil doon sa pagiging duwag niya sa West Philippine Sea. Naalala nyo po ba? Noong 2016, eksaktong pagkakaupo, mga boss chief amo, sir, sabi ni Gino Ben, bakit parang kakampi ka ni Romualdez? Alams na ang laking sahod mo pagtanggol si Manny Romualdez. Alam nyo, ako, matapang ko sinasabi, mas kakampihan ko si Romualdez kesa kay Chis Escudero. Bakit? Chis Escudero ninyo, Inday Sara Duterte ninyo, walang maipakitang ebidensya kahit anong dokumento, wala. Eto, di ba? Puro ebas-ebas, puro sabi-sabi. Hindi naman ho kami tatanga-tanga na kagaya yung mga DDS na ang kakampihan namin yung walang mga maipakitang ebidensya. Di ba? Hanggang ngayon, wala pa ding maipakitang ebidensya yung kampo ninyo. Kay Inday, may Mary Grace Piatos. Kay Chis, may mga insertion. Si Ping na ang nagsabi, may mga dokumento. Simple! Ang pinakamadaling kampihan dito, si Romualdez, kesa ho, dyan sa mga iniidolo ninyo, allows ebidensya, kawawa mga supporter, hindi maipagtanggol ang vice-presidente. Eto pa, dagdag pa natin dyan sa tatay ninyo. Kung maalala nyo ho, 2016 mga kababayan, eksaktong pagkakapanalo ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, eksakto ay siya ding paglabas ng arbitral ruling ho, mga kababayan, natin dyan sa West Philippine Sea. Dyan po sa karagatan, mga kababayan. Sakto ho! Ano ang sabi? Sabi, binibigyan ng karapatan o ang karapatan ay ibinibigay sa Pilipinas. Naalala nyo yun? Pero ano ang ginawa ng dating Pangulong Duterte? Wala! Hindi pinagtanggol. Wala! Hindi man lang bumuka sa kanyang bibig. Papel lang ang tawag niya doon sa ruling ho, mga kababayan. Sabi dito ng Vice Presidente, more than asking about kung ano ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, asking kung ano ang ginawa ng present administration about the arbitral award. Ito ho, nung panahon niya, 2016, eksaktong-eksakto, nako, ang dami nating mahahatak at ang daming kakampi, mga bossing, Ang daming kakampi, mga kababayan, sa atin, lalong-lalo na ho, mga kababayan, nung panahon ng pagkaka-award sa atin yan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, fresh. Di ba? Fresh, sariwa-sariwa. Tapos pag in-announce ng dating Pangulo, eto na. Kami na ang may karapatan dyan sa West Philippine Sea. Eto na, UNCLOS na nagsabi. Di ba, Ronaldo Reyes? UNCLOS na may sabi. Ngayon, yung mga malalaking bansa, kahit na yung mga kaibigan, yung mga hindi natin mga ka-close na bansa, susuportahan yun. Kasi ang buong mundo naman ay para sa legal. Ang buong mundo naman ay para sa mga sa mga talagang ganyan na mga pag-award ho, mga kababayan. Pero hindi, wala, tinungangaan Eto ngayon, nahihirapan. Walang magawa ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi tinabunan ng dating Pangulong Duterte. Kung dati pa lang po, sa umpisa pa lang, mga kababayan, ipinaglaban na yan, tingin nyo po, may palag ang China? Wala. 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 Sabi ni Hinoben ulit, hay nako, mahal namin si PBB. Oy, wag kami. Wag kami. Hindi kami tanga, nakakampi doon sa mga nagbibintang lang tas walang maipakita na ebidensya. Wag kami. Simple lang dito. Ebidensya ang labanan dito. Kung wala, kung boka-boka lang, DDS ang tawag sa inyo. Ganun yun. Ngayon, kay Pangulong Bongbong Marcos, nalubog na yung arbitral ruling na yon. Kaya ang ginagawa na lang,
presidente at ng gobyerno ngayon, ipagtanggol hanggang sa umangat ulit at ipaglaban Sara Duterte. Yun. Hanggang sa maungkat ulit, hanggang sa umangat ulit. At yun, ipopropose na ulit ng gobyerno natin. Pero tingin ko, nakalatag yan eh. Nakalatag yan. Di po ba? Pero ang totoong walang ginawa yung dating Pangulong Duterte. Kaya nga sila nabansagan at China eh. Di ba? Kaya nga sila nabansagan na mga maka-China dahil doon sa mga nangyari. Para matakpan yan. Ano ang sabi ng China? Gusto mo mag-joint exploration na lang tayo? Sa'yo, 60 ang mapupunta sa Pilipinas, 40 ang mapupunta sa China, pero kami pakikilos. Nagpauto naman yung dating Pangulong Duterte. Akala naman niya yung mga ganong bansa na mga komunista, papalamang sa kanya o susunod sa usapan. Diba? Wala ho, mga kababayan. Kaya dyan, ang usapin dyan, kung tatanungin kung sino ang gumawa talaga at kumahakbang, kumikilos para ipaglaban po ang ating karapatan dyan, mga bossing, ito po, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung kay Duterte, wala ho yun. Yung mga helicopter nga ng China, dati sinisita lumalagpas po sila, pumupunta po sila doon sa may Sand Cay ng ating bansa. Bato lang yan, buhangin lang yan, tubig lang yan, okay lang yan. Hindi sinabi yung okay lang yan, pero ganun ang pagkakasabi. Parang okay lang, di ba? Pambasang nanay survivor? Ganun yun. Ngayon mga kababayan, lumagpas o pinagbigyan, hindi sinita, bukas ulit, 2 kilometro naman ang ilagpas natin. Hindi na naman sinita dahil buhangin at tubig lang. Bukas ulit, 3 kilometro naman ang ilagpas natin. Sa mga susunod na mga panahon, nasa Pilipinas, nasa Maynila na yung helicopter ng China. Ganun. Abusado ang komunistang bansa, mga bossing. Kaya nga ito, di ba, binubuli nila tayo. Pero sa panunungkulan ng Pangulong Bongbong Marcos at sa tulong po ng Department of National Defense, lahat po ng tumatrabaho dyan, hindi ho pinapabayaan na makuha sa atin ang karapatan natin diyan sa mga lugar na yan. Inday, okay na po? Mahilig lang po kasi yung mga DDS, mga kababayan, yung tipo bang, sige nga, walang nagawa ang dating Pangulong Duterte, ano na bang ginawa ni Marcos ngayon? Yan ang sinasabi namin. At hanggang ngayon, kaya nga yung mga DDS ninyo sinasabi, di ba? Naku, si Marcos, ipinambabala tayo sa giyera. Di ba? Kaya ginaganyan ng mga DDS para mga bossing, para mapagtakpan yung dating Pangulong Duterte. Mas pipiliin ko na eto, na lumalaban ang bansa natin dahil simulat sa pool naman, kung hindi po dahil sa mga bayani natin na ipinagtanggol tayo, mga kababayan, sa mga mananakop, hindi naman tayo mamumuhay ng independyente. Hindi naman tayo mamumuhay ng Republika ng Pilipinas. Pinagtanggol tayo, inilaban tayo sa kamatayan ng mga bayani natin. Tapos ito, panahon natin para ibalik o para suklian yung ginawa nila para sa mga susunod na henerasyon. Kayo naman, mga DDS, takot kayo. Kesyo kami ang ibala, kami ang ifront pagka nagkaroon ng giyera. Hindi ho kami aatras dyan. Di ba? Para saan pa yung lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa'yo? Di ba, Alaga 143?